Hi, welcome back po ulit sa ating channel. So yung topic ng video natin ito is pampaswerte na naman guys, no? Tungkol na naman to sa mga pampaswerte at mga feng shui tip, no? Nung nakaraang araw, isang pinag-usapan natin yung mga maswerteng kulay at hindi ng mga wallet. Ngayon is pag-usapan naman natin is pampaswerte sa bahay at mga feng shui tips, no? Pero kung ikaw ay hindi naman naniniwala at pinagpala ka ng tao at sobrang sagana ng buhay mo at negative ka naman sa ganitong mga pampaswerte, huwag mo na siya panoorin. Ito yung mga gabay lamang guys, no? At itong mga pag-usapan natin sa video ito is base lang sa akin pananaliksik na hindi ito mismo nang galing sa sarili ko na ako yung gumawa ng mga kasabihan ito or anything, no? Ito ay base lang dito sa pananaliksik ko, no? So yun, ang dami ko sinabi. So kung gusto nyo talagang panoorin siya, panoorin nyo lang guys hanggang dulo, malay mo naman, makatulong or may magustuhan ka. So mag-start na tayo. Once again, I'm Leia and welcome back ulit po sa ating channel. So yung number 1 tips dyan guys na papaswerte sa bahay is yung magsabit daw ng wind chime na gawa sa metal para daw ito ay panghatak ng swerte at pandaboy ng mga bad luck. So yun guys, yun, bumili kayo ng wind chime na metal o meron kami din sa entrance door namin, no? So yun pala yung ibig sabihin nun. And then pangalawa guys, no, pagdating naman doon sa kulay, brown daw saka green ang dapat mainam sa bahay kasi ito daw sumisimbolo ng kasaganahan at kayamanan sa loob ng ating bahay. So yung kulay ng bahay namin is green dun sa sala, dun sa kwarto, no? Iba-iba naman kasi, pero depende rin sa inyo kung anong gusto kulay nyo, no? Pero yun yung sabi nila na sa feng shui na swerte nga daw ang brown at green. So kung maniniwala kayo, okay. Kung hindi, okay din naman guys. Nasa sarili naman natin kung anong gusto natin kulay. Kami nga hindi naman lahat green yung bahay namin. Sa sala lang naman. Pero yun, sa kwarto iba-iba na ang kulay. Depende sa nasa kwarto, no? Kung anong gusto niyang kulay. Pero yun nga, kung maniniwala ka rin naman sa feng shui at mga papaswerte ko, sundin mo. Pero kung hindi, okay lang din. Isa pang pampaswerte sa bahay is mag-decorate ka ng happy family picture nga dyan sa sala at sa kusina upang maghatid daw ng magandang kalusugan at kapayapaan sa loob ng tahanan. Pero siguro naman, no, lahat naman tayo talaga may mga happy family picture naman tayo sa sala. Pero sa kusina, hindi ko alam kung lahat tayo nag-display ng ganun sa kusina natin. Pero kami wala talaga. Sa sala lang kami meron ng happy family picture namin at sa kwarto yun. Pero kung gusto niyo maglagay guys, nasa inyo yan. Gawin niyo kung gusto niyo. No? Pero kung ayaw niyo, okay lang din. So ayun, no, isa pang tips guys, no, mag-display daw tayo sa sala ng mga piyesa ng musika, mga medalya at mga lumang barya, no, dahil ito daw ay nangangalaga sa katahimikan at pagkakaisa sa bahay. So bawal din daw magtapatan ng pinto sa pinto, no, dahil ito daw ay naghahatid ng malas at palagi ang pagtatalo ng pamilya. Yung tapatan sa pinto, dati ko pang naririnig yan, bata pa ako, no, parang naniniwalaan na lang yung malas daw yung magkakatapat ng pinto sa pinto, no. So yun pala ibig sabihin, no, bad luck din pala siya at saka naghahatid ng palagi ang pagtatalo sa pamilya. So hindi ko man alam kung totoo yun guys, pero mas mainam na siguro no, gano'n na lang. Kasi ako talaga, yun na yung kinagistan ko talaga. Kaya kung makapagawa ko ng bahay, hindi ko talaga pagtatapatin ng mga pinto sa pinto. So yun lang guys, kung naniniwala kayo, okay, no? Pero kung hindi naman, okay lang din naman guys, wala namang mamimilit sa inyo. So another tips guys, no? Huwag daw nating hayaang may tumutulo sa ating gripo, no? Dahil daw ito ay sumisimbolo ng madaling pag-agos ng ating swerte at ikaw daw ay magkikipid. So sa usapin naman na yun, hindi naman talaga natin dapat hinahayaan na may sira sa ating gripo o yung mga tumutulo. Kasi di ba guys, no? Ang mahal ng babayaran mo kung sakaling laging sira yung gripo mo, ang mahal na ng tubig mo, talagang mamalasin ka pagdating ng bill mo at ang taas ng bill mo pero hindi mo naman nagamit yung tubig na yan kasi nga dahil nga sira yan. So talagang malas yan guys. So kung ako sa'yo guys, huwag mo nga hayaang may nasisira sa mga gamit mo, ipagawa mo na agad yan. Dapat ka rin daw magkaroon ng isang bell or kampana sa loob ng iyong bahay. Yung tunog daw kasi ng bell guys is mainam na pantaboy ng mga malas at ng mga bad energy, no? So mainam mo daw din itong gamitin sa iyong negosyo, sa loob ng iyong tindahan o ng opisina mo, no? Para maiwasan mo daw yung mga conflict sa trabaho at mga bad energy sa loob ng iyong negosyo. So kailangan mo lang daw ikalembang ang bell sa paligid ng iyong bahay, sa opisina mo, sa negosyo mo para sigurado ang swerte, no? And then ipinapayo din ni Master Hans Luan na ilagay mo daw yung bell sa isang kwarto na hindi lagi napupuntahan ng tao, no? Para daw hindi ito pamahayan ng mga bad spirit. So yun pala yung ibig sabihin nun guys, no? Parang ang tawag yung incense, so ganoon din yun, alam ko pantaboy din ng mga malas yun eh. Yung incense na ginagano, tama ba? Yung para dun ba yun? So kayo guys, no, mag-comment lang kayo dyan kung ano mga alam yung mga pampaswerte na pwede pa natin i-share naman sa mga friends natin dyan na nanonood
ngayon. Paglagay din daw ng halaman sa west corner ng iyong bahay, no, para ito daw ay makakatulong para magkaroon ka ng magandang kalusugan sa buong taon. So isa sa mga pinapayo na halaman na ilagay mo sa loob ng yung bahay guys ay yung bamboo, no, dahil ito daw ay sumisimbolo ng longevity, no. So kailangan mo lang daw itong panatilihin na healthy at green, no, para daw may natural element ka sa bahay mo na maghahatak ng pampaswerte sa loob ng iyong bahay. At narito pa ang iba pang mga tips na pampaswerte sa bahay. Palamutian mo ang iyong bahay ng mga wealth symbols. Sa front door, magsabit ng isang plastic bag or ziploc bag na may lamang mga barya. At sa salas naman, maaari kang maglagay ng mga crystal ball sa center table na may lamang barya. Pwede ding mag-display ng mga coin tree o kaya ay laping Buddha. Sa kusina naman, magdikit ng mga paper bills sa pintuan ng refrigerator upang lagi mo itong makikita. Punuin mo rin ng prutas ang inyong center table. At sa kwarto naman, magdikit ka ng mga larawan ng magagandang bagay na gusto mong ma-achieve in the future. Maaari ka ring mag-print ng maraming pera o totoong pera bills at idikit mo ito sa wall ng inyong silid. Isa itong uri ng affirmation in visual form kung saan kapag ang isang bagay ay lagi mong makikita, ito ay na-attract mo subconsciously at magugulat ka na lang, bahagi na ito ng buhay mo. Para naman sa maayos na kalusugan, makakatulong ang asin bilang panglaban o pang-cure ng illness or sickness star. Dapat lang na maglagay ng isang baso nito sa northeast sector ng iyong bahay para magamot ang mga misfortune na may kinalaman sa sakit or illness star. Para naman makaiwas sa number 7 star na nagdadala ng theft, robbery, cheating, at betrayal, ay dapat daw maglagay ng isang basong tubig o aquarium sa southeast sector ng iyong bahay. Isa daw itong paraan para hindi ka manakawan lalo na kung ikaw ay may negosyo. Dapat din daw iiwas na iharap ang iyong bed o kama sa southeast direction ng bahay para makaiwas sa cardiovascular at cerebral disease. Ilagay daw ito sa northeast direction na pinaglalagyan ng asin para makaiwas sa insomnia at sa iba pang mga sakit. Dapat din daw tayong maglagay ng bawang sa ating bahay dahil ang bawang daw ay effective na pangtaboy ng negative energy. Dapat nga daw ilagay ito sa south sector ng bahay na kung saan pinaniniwala ang malas ngayong taon. Dahil dito daw nagsisimula ang inggitan, galit at iba pang negative energy na maaring makasira sa iyong 2019. Kailangan din daw palitan agad ang bawang kung ito ay tuyo na para maging effective pa rin ito sa pagtaboy ng kamalasan sa bahay at tahanan nyo. Subukan din nating maglagay ng mga man-made na waterfalls sa bakuran. Ayon kasi sa Feng Shui, ang waterfalls ay may kaakibat na financial stability. Sa mga Far East countries, maraming di umano'y yumaman dahil sa paglalagay ng mga artificial na waterfalls sa kanilang hardin. Ang tunog kasi ng bumabagsak na tubig ay katumbas daw ng salapi. Sinasabi naman sa mga gustong lumipat ng bahay o magbukas ng negosyo, ito ang araw na maswerte. 3, 5, 6, 8, 9, and 30. Yan po ang araw ng paglilipat o pagbubukas ng negosyo. So at dyan na nga po nagtatapos ang video ito at sana naman po may nagustuhan kayo kahit papano sa ating mga pinag-usapan ngayon at kung meron naman kayo na nalaman pang ibang mga pampaswerte na gusto nyong i-share nyo lang po sa ating comment section. And paalala lamang guys, so ang mga feng shui ito ay mga gabay lamang, no. Kung gusto, ang pag-abot kasi sa iyong tagumpay ay nakasalalay pa rin sa iyong sipag, sa tiyaga at sa determinasyon mo kung paano mo ito gustong matupad. So yun lamang guys, no. Bye at thank you for watching guys, no. At kung nagustuhan mo pala yung ating video ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-on mo na yung ating notification bell dyan sa side, and then i-like and i-share mo na rin yung video ito para naman sa mga friends natin hindi pa nakasubscribe sa ating channel. So bye guys!